Hello, no. So ngayon nakakadismaya yung mga nangyayari ngayon, no, lalo na dito sa ating mga church leader, no, patungkol sa mga tithes and offering, no, na natatanggap nila diyan sa simbahan, no, galing sa mga member, according to the scripture, no, sa utos ng ating Panginoon patungkol sa mga tithes. No, nakakadismaya kasi hindi na sinusunod ng mga church leader, no, yung paano gagamitin yung mga tithes, no, according sa kalooban ng ating Panginoon, utos ng Panginoon sa atin kung paano gagamitin ang tithes. Ayon dito sa nakasulat sa Deuteronomy, no, sa chapter 14 verse 22 hanggang sa 29, no. Chapter 14 verse 22 to 29 ng Deuteronomy, no. Hindi na talaga ito nasusunod kasi minsan kasi yung mga tithes, no, is napupunta na lamang sa mga savings ng mga church leader, ng mga pastor o kahit sino man yan, no. Kumbaga ginawa na nilang parang pagkapirahan yung yung simbahan. Yung iba nagtatayo na lang yan para sa pira, no. So hindi na nila sinusunod yung yung utos ng Panginoon patungkol sa mga tithes. Tapos marami ako narinig dati, no, may narinig ako dati, no, na isang pastor, no, nagsasabi, no, na may savings daw siya na 3 million sa kanyang account o bangko sa account. No, sabi ko, saan niya matatanggap yan? Saan niya nakukuha yung pira na yan? Ganun kalaki pira niya kung wala siya trabaho? Kung yung pira na yan kung hindi galing sa tithes. So galing talaga yung sa tithes, no. So dito rin sa sa Deuteronomy chapter 26, no, 10 verse Deuteronomy chapter 26 verse 10 to 15, no, patungkol sa mga tithes, no, after 3 years kung saan mapupunta. Nakakadismaya, no, na itong lahat ng ito ay hindi na talaga nasusunod, no, sa mga church leader at hindi na rin itinuturo. Kumbaga ito ay nilagpasan na lamang nila, no, nilagpasan na lamang nila at hindi na sinusunod, no. Kasi yung mga pira na yon, instead na para sa Diyos, ginawa na nilang ewan ko kung saan na napupunta, no. Ayaw ko na lang bagitin o ano man. Kasi yung iba naman dyan is ginagawa nila pang negosyo nila. Maraming mga relihiyon, no, na malalaking mga relihiyon na maraming mga member, no, na ginawa nila ini-invest nila yung pira na yon, no. Hindi nila alam kung saan gagamitin sana yung pira na yon, no, na according dito sa nakasulat sa Biblia. Hindi na nila sinusunod kasi pira yan, ang pira kasi napakainit niyan. Kahit yung mga tao, no, na sumusunod, no, sa ating Panginoon ay minsan nga natitintal, no, sa mga ganitong pira, sa mga halaga o sa pira, kayamanan. Tingnan mo si Judas, isa sa mga 12 na apostoles na pinili na hinirang o pinili ng ating Panginoong Jesucristo upang magiging apostoles, pero dahil sa pira, no, yan yung isang example ng isang tao, no, na apostoles na mismo, no, dahil nga sa pira ay binibinta at tinatraitor ng ating Panginoon dahil sa pira, no. So ito rin nangyayari sa atin mga church leader. Nakadismaya, no, na mangyayari ito, no. Hindi na nila sinusunod. Yung iba kasi ganito, ganyan kasi para yumaman sila. Hindi naman yung ganun. Sundin nyo yung nakalooban dito sa kung ano yung utos ng ating Panginoon. Tapos kasi minsan yung iba ng mga tao, no, nagsasabi, hindi na yan, iba na yun sa ngayon, iba na yun noon yan na ganun. Hindi mag-iiba yan. Yung utos ng Panginoon, no, ano lamang yung mga iniba ng ating Panginoon patungkol lamang sa pagpatay, no, hindi ka papatay, yung ngipin sa ngipin, at ganun. At saka yung ano pa ba yun? At saka yung divorce or ano pa man yun. Yun lamang yung na iiba. Pero yung ibang utos na ito is nasusunod pa rin. Ito pa rin, mananatili pa rin kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na mas madali pa, no, na magunaw ang langit at langit at lupa kaysa, no, makawalan ng kahulugan ng isang salita o utos ng Panginoon, no. So kayong mga member, no, na sana isip-isipin nyo bago kayo, no, kasi nakakadismaya, no, binigay natin tong mga tithes natin ito pero wala namang nangyayari, 'di ba? Hindi nasunod itong kasulatan. So nakakadismaya, no, na ganito. Ewan ko lang kung saan napupunta yung pera na yun, or hindi ko alam. Ayoko na lang mag-imbestiga kasi hindi naman wala naman akong karapatan sa paghusga o sa mga ganyan mga bagay. Ang Diyos ang maghuhusga sa mga ganitong klaseng tao, no, na mga magnanakaw man yan sa pera, no. Yung pera para sa Diyos ay ninanakaw minsan ng mga church leader or kahit sino, no, dahil nga sa pera. Hindi ko alam, no, bakit kayo na ito mga church leader na payo ko, hindi ko alam kung bakit niyo ginagawa ito, no. Sundin niyo ang kalooban ng Panginoon, sundin niyo ang kautusan ng ating Panginoon dito patungkol sa tithes. Kung ano yung sinasabi dito, ito yung susundin natin. Ito yung mga ginagawa ng mga tao noong unang panahon.
kung sinasabi nyo na sumusunod kayo sa ating Panginoon, gagawin natin to, pero bakit wala nangyayari ito? Mas mabuti pa itong mga Muslim no, na hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, na walang Diyos na sinasamba, pero gumagawa sila ng mga ganito every year, di ba? Gumagawa sila ng ganito every year. No, pero kahit hindi yan, kahit walang Diyos yan, no, ano man ang sinasamba nila, bituin at saka star, amon, crescent moon at saka star, bato, star, mahalik sila doon sa Kaaba stone or black stone doon sa Mika. Walang Diyos yun, Diyos yun, demonyo yun. So sinusunod nga nila, di ba, gumagawa sila ng dito according sa mga nakasulat sa Biblia patungkol dito sa mga tithes. Pero itong mga tao, mga Kristiyano no, na dapat sana tularan, no, dapat nating sundin ito kasi ito yung kalooban o utos ng ating Panginoon ay hindi nagagawa ng mga Kristiyano o mga church leader ngayon. Hindi ko alam. Marami rin, no, may isang relihiyon din, no, na nagsasabi, no, na wala sa mga negosyo ng mga ganito, pero na-declare yung mga negosyo niya. Marami siyang meron siyang TV networks, marami siyang mga negosyo. Pero saan nagagaling yung pira na yun? Wala naman siyang ibang papakitaan, kundi pira sa tao. No, sa mga tithes in-offering, yung mga tithes in-offering yan, para yan sa Diyos, para yan sa lahat ng galaw dito sa simbahan. No, at saka susundin itong kalooban to, mapagbabayaran sa mga bill or ano man yun, at susundin ito lahat ng mga nakasulat dito sa Panginoon. Pero ano nangyayari? Binubulsa nila, no, binubulsa nila, pumapasok sa mga kanya-kanya mga ATM account or sa mga bank account. No, nakakadismaya no, mangyayari ito, no, na makikita mo sila, no, na nagsasalita patungkol sa salita ng Panginoon, no, pero hindi mo alam, no, magnanakaw pala sa likod ng mukha nila. Ito yung mga tao, no, na nagsusuot ng mga mukha ng pagkakarniro, pero sa inwardly is lobo. Hindi nyo alam, no, ganito mga tao, no, na matamis ng salita para sa inyo, pero sa likod nitong lahat is may kalukuhan. Ang Diyos lamang ang maghuhusga sa mga ganitong tao, no. So sana mamulat kayo, no, sa mga church leader, sana sundin nyo itong kalooban kasi minsan lang ang buhay. Pag kayo hatulan ng Panginoon ng pagnanakaw, wala tayong magagawa niyan. Is yung lahat ng nangyayari is after death, no? Lahat ng judgment, lahat ng mangyayari sa ng tao ay malalaman yan after death, no? After death or pagkatapos ng ating kamatayan dito sa lupa, no? Doon na tayo uhusga ng ating Panginoon, mabuti man tayo or masama, mabuti man ang ating ginagawa or hindi, no? Uhusga tayo according sa atong mga ginagawa dito sa mundong ito. So hanggang dito na lang, maraming salamat din. God bless everyone.